Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas, narating na rin namin ang maligkong bundok. Ramdam pa ang antok at pagod mula sa biyahe, pero kasabay noon ay ang panalabik na makita kung ano ang naghihintay. Nagkaroon muna kami ng oras para makapagpahinga, kumain ng kaunti at ihanda ang sarili. Bandang ikadalawa ng hapon, nagsimula na ang tunay na adventure, ang pag-akyat sa Mount Fato. Bago kami magsimula, tinipon muna kami ng aming tour guide sa isang maliit na clearing. Ipinaliwanag niya ang ruta, kung saan kami dadaan at mga dapat tandaan para maging ligtas ang lahat. Habang nakikinig kami, ramdam ko ang excitement ng bawat isa. At bago kami tuluyang umalis, ngumiti siya at nagpaalala, huwag kayo magmadali, i-enjoy niyo lang ang journey. Simpleng salita, pero doon pa lang, alam ko magiging espesyal ang pag-akyat na ito. Alam mo yung feeling na parang tinatawag ka ng isang lugar? Ganun yung Mount Fato sa akin. Hindi lang siya basta bundok na aakyatin. Para siyang isang kwento na hinintay mong matuklasan. Maaga pa lang ng hapon, nagsimula na ang aming lakad. Yung hangin malamig at preskong presko, parang isang yakap na nakapawi ng pagod. Habang kapasok kami sa trail, unti-unting nawawala ang ingay ng mundo. Wala kang marinig kundi yabag ng aming mga paa, huni ng mga ibon, at banayad na ihip ng hangin na sumasayaw sa mga dahon. Sa simpleng tunog na iyon, parang musika ng kalikasan na nakakapagpakalma ng isip at puso. Hindi naging madali ang trek. May mga parte na panahon, madulas at talagang hingal ka. Ramdam mo ang bigat ng bawat hakbang. Pero sa bawat sandali na parang gusto mong huminto, parang tinatanong ka ng bundok, kaya mo ba? At kahit pawis na pawis at hinihingal, mahina pero buo ang sagot ko, oo, kaya pa. Doon ko naramdaman, hindi lang katawan ang sinusubok, kundi pati puso at isipan. Sa bawat pahinga, may gantimpala. Minsan isang magandang tanawin ng burol na unti-unting lumilitaw habang tumataas ka. Minsan naman mga sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Tila ba may spotlight ang bawat hakbang namin. At habang nakaupo kami kasama ang mga kasamahan, may halakhakan, may kwentuhan at minsan katahimikan lang. Doon ko na-realize hindi lang pala kalikasan ang nagbibigay ng ginhawa, kundi pati yung samahan ng mga tao na kasama mo sa paglalakbay. Hanggang sa makarating kami sa summit. At doon, biglang nag-iba ang lahat. Yung tanawin, hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita o larawan. Ang mga burol, parang dagat ng berde na walang hanggan. Ang mga ulap, parang abot kamay lang at parang nasa pagitan ng lupa at langit. Huminga ako ng malalim at pakiramdam ko na-reset lahat ng bigat at gulo sa isip ko. Ang liit ko sa laki ng mundo, pero sa parehang oras, ramdam ko na konektado ako sa lahat ng bagay sa paligid. At doon ko naisip, ang bundok parang buhay din. Hindi siya laging madali. Minsan mahirap, minsan nakakapagod, minsan napapaisip ka kung kaya mo pa. Pero kung pipiliin mong magpatuloy, lagi may tuktok na naghihintay. At ang tuktok na iyon, hindi lang basta view. Isa siyang paalaala. Paalaala na magtiwala sa proseso. Na pahalagahan ang bawat hakbang, na magpasalamat sa journey, at huwag kalimutang huminga at magpahinga. Mount Fato, salamat. Hindi lang ako umakyat sa'yo. Tinulungan mo rin akong bumaba ng mas buo, mas payapa at mas buhay. At kung may isang bagay akong natutunan, ito yon. Sa buhay, hindi laging karera ang lahat. May mga bagay na mas mahalaga kaysa makarating agad sa dulo. At yun ay ang matutong namnamin ang bawat hakbang ng paglalakbay. Sa bawat bundok na aakyatin, may tuktok na naghihintay. Pero ang tunay na gantimpala na sa bawat hakbang at aral ng paglalakbay. Maraming salamat.